Magandang oras mga ka-good news, mga kababayan, mga ka-art lover, mga ka-golden boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito yung biglang paglaglag ni Harry Roque kay Pulong Duterte. Kasi dito sa video na ito, kinumpirma nga niya na mayroong insertion na 51 billion pesos. Si Pulong through the late, ano bang pangalan ng si Cabral? Late Yusek Cabral. Kinumpirma ni Cabral yan sa Congress. Ngayon ay kinumpirma na naman ni Roque sa pangalawang pagkakataon. Kaya talagang sa dami ng pinagsasabi ni Harry Roque, hindi niya napansin na nalaglag niya pala si Pulong Duterte. Kaya ito ang video atin panoorin, courtesy of course ng may-ari ng video na ito. Walang iba kundi si Harry Roque. Dumadaan talaga kay Yusek Cabral. Ganyan pong kaimportante si Yusek Cabral. At bilang isang enhinera naman po, magugulat kayo, hindi lang siya ordinaryong enhinera, may PhD po Tama. yan. Kaya nga po mataas ang aking respeto kay Yusek Cabral. Dapat ang ginagamit kanyang titulo, Dr. Cabral, dahil siya ay may PhD sa engineering, no? Pero hindi na niya ginagamit yung titulo niya. Ngayon, ang sabi ng driver niya, gusto lang daw makasingkot ng malinis Makasinghot, na hangin at binaba niya sa Makasinghot na sanay na to ng singhot-singhot dahil sa pulburon video. Ngayon, itong si Cabral ay parang contemporary yan ni Harry Roque. Yan ay appointed by Digong. Harry Roque also was appointed by Digong. At ito nga, kumpirmado ni Harry Roque na lahat ng mga transaksyon sa DPWH, mga wish list, mga request, mga insertion ay lahat dumadaan kay Cabral. Yan din ang sabi ni Trillanes at ni John B. Crimolia na lahat ng cookies, yung cookie bar na o cookie jars, lahat ng mga nalagyan ng candy, lahat ng mga jars doon nalalagyan, kumukuha doon si Cabral dahil nga siya yung pumipirma Siya yung the big boss. Sabi ni John B. Crimolia, siya yung the big boss. Mas makapangyarihan si Cabral kaysa mga congressman at sa Senado pagdating sa pirmahan dahil bilyon-bilyon yung kanyang ina-approve. Nako, at meron siyang palaging pinakamaliit dyan ay 30% na hati kasi 75% lahat ang tinanggal ng mga magnanakaw sa pundo ng project. Example, 100 billion yung project ay 75 billion matanggal doon. Yun ang paghati-hatian ng mga buhaya at 25% ang matira para sa project. Kaya always substandard ang mga proyekto sa Pilipinas dahil sa mga buhaya. Ay nako, hindi na ito mababago pa yata. Kasi kultura na yan ng mga buhaya Lahat ng tumatakbo gumagastos ng milyones kapag eleksyon. Kaya makakabawi sila, bumabawi sila sa mga proyekto ng gobyerno. At ang kawawa ay tayong mga taxpayers. Ang kawawa ay ang mga taong nagbabayad ng buwis. At kahit wala kayong trabaho makakala nyo na wala kayong trabaho, hindi kayo nagbabayad ng buwis. Bawat bili nyo sa grocery at department store ng kung ano-anong mayroong resibo ay mayroong value added tax. At ang value added tax ay tax pa rin yan na kinuha sa mamimili sa grocery at department store. Kaya mga bata, mga teenagers hanggang matanda, kahit walang mga trabaho, ay mayroong value added tax na binabayaran kapag bumili sila. Kaya lahat ng Pilipino, basta't marunong bumili, nagbabayad ng tax sa gobyerno at pinagnanakaw ng mga buhaya. Balik tayo kay Harry Roque. Medyo maganda ngayon ang pinagsasabi ni Harry Roque, kaya pinablish ko tong kanyang video as reaction video. Medyo hindi ko muna ito titirahin dahil okay naman yung sinasabi niya, di ba? O pakinggan natin. Canon Road ata, dyan sa Tubo Benguet. O nalulungkot din po ako dahil ako'y taga Tubo Benguet. Diyan po ang ating tahanan sa Baguio, sa Tubo Benguet.
At alam ko naman po na kung talagang kinakailangan ng katahimikan para Okay. makapag-isip, para makapagmuni-muni, talagang dyan po talaga sa bundok ng Tumba Benguet ng mga kukuha yan. Sa katunayan, nung ako po ay nasa Pilipinas pa, ay kinakailangan umuwi talaga ng Baguio Biyernes at babalik ng Lunes dahil kung hindi, ang feeling ko, hindi ko kakayanin yung buhay ng gulo. So kinakailangan ko talaga yung amoy ng hangin na makakapasok sa budget ng departamento na hindi po Okay, so pinapatubaan bago ni tayo, Yusek Cabral. sandali lang, bago tayo Ganyan po pupunta siya sa sa kapangyarihan. paglaglag niya kay Pulong, ay atin mo na balikan yung sabi ni Roque na sisinghot ng preskong hangin si Cabral. Sisinghot. Ngayon, hindi naman yung tourist spot. Meron kasing mga lugar na viewing deck. Katulad dito sa amin, merong matataas dito na na parang dyan sa Baguio. Yung boundary ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, tinatawag na 90. Napakataas ng bundok doon at mga highways ay napakataas at matarik din. Pero merong nilalagay talaga na tinatawag viewing deck na safety ka doon, titingin ng views dahil merong mga barriers. At malapad ang kalsada. Yung doon sa Tuba, di ba? Sa Tuba Benguet, yung nahulugan ni Cabral ay two-way lane lang masikip. Kaya nga bawal doon umistambay. At hindi naman maganda ang view doon. Bakit doon? Dahil matarik ang bangin. Di ba marami ang nagsasabi na sadyang dinala ng driver doon ang Secretary Cabral para doon siya magpapahangin para kung antukin dahil maraming iniinom na gamot ay mahuhulog daw. Sabi yan ng mga netizens Netizens ang nagsasabi na sadyang dinala doon baka sakaling mahulog. Inahulog nga kasi inantok. Inantok sa ang dami-daming iniinom pala na gamot yun. Ngayon, marami rin ang nagsasabi na baka daw kasabwat ang driver at saka asawa ni Cabral. Dahil nga si Cabral malaking insurance niya Dahil si Cabral ay mayroong relasyon sa may-ari ng Ayon Hotel ba yun sa Baguio. Meron palang relasyon niyang dalawa. So siyempre yung tunay niyang asawa, medyo galit yun, di ba? Instant millionaire yun. Ngayon, maraming nagsabi na baka kasabwat yung driver. Na sige, dalhin mo yan doon sa matataas na bangin palagi, baka makatulog, mahulog. Yung insurance niya ay siguro nasa 1 billion Kasi mayaman 1 billion, sabihin natin 1 billion lang. O baka 100 billion. Di instant millionaire yung asawa niya. Ngayon yung driver, dahil yun ang nagdadala, ay automatic yun na malaki ang hati. Nakakapagduda Bakit umistambay yung driver 40 meters away lang, tapos doon siya tumatambay sa gasolinahan na makikita niya si Cabral. Bakit hindi siya lumapit doon at magipag-usap siya? Di ba? Dapat nga aliwin niya ng kwentuhan bakit umalis siya doon? Di ba? Para ba mahulog si Cabral? Yun ang sabi ng netizens, hindi akong nagsabi niyan. Okay, so ito na yung linya, ito na yung ilaglag na ni dito si Pulong ni Harry Roque, pakinggan natin. Dahil kung ikaw ay isang congressman, senator, or even presidente, dahil kung ikaw ay isang congressman, senator, or even presidente, dadaan ka sa lahat ng mga proyektong hinihingi mo kay Yusek Cabral dahil siya nga po ay planning. So kung maalala ninyo, kinukumpirma nila kung magkano ang budget ni kung Pulong, ang tinanong nila si Yusek Cabral. Kasi alam ni Yusek Cabral yan. Sa totoo lang po, may listahan po yan si Yusek Cabral. Lahat ng kongresista, lahat ng senator, lahat ng opisyalis ng Malacanang. Ayan, so Alam lahat niya nga, tama ang kung ano sabi mga ni Trillanes. proyektong Ngayon, ang naipasok sa dami-daming pangkalawang sabihing budget. pangalan, si Pulong pa, di ba? Ilalong diniin ni Harry Roque si Pulong. Itauhan to ni Digong Lalong dinidiin ni Roque si Pulong na oo nga, nag-request ng 51 billion pesos sa isang maliit lang na distrito sa Davao. Sabi nga ni Trillanes, saan gagamitin niyang 51 billion? Ang liit-liit lang ng distrito ni Pulong. Di ba? Parang entire Cebu na yata na budget yan
yung 51 billion. Ang laki-laki niyan. At imagine 75% ng 51 billion mapunta sa mga maghati-hati niyan. Magkano ba yun? 75% of 51 billion. Mahirap na i-calculate yan kasi ang daming zero. Nasanay lang tayo hanggang 1 million eh. Ang 51 billion na yun ako. Ang laking ano niyan. Kahit magbilang ka niyan 51 billion sa tig 1,000 piso bill na papel, abutin ka siguro ng 3 araw sa pagbilang niyan. 51 billion eh. 51 billion. Ang 1 million nga 1 million ang dami-dami na niya na na 1,000 piso bill. Kaya ito si Rocky ay nagtatago na rin to. Merong red notice sa Interpol. Lahat sila ay dadalhin sa hustisya. Yung si sana, sayang yung si Cabral eh. Marami pa sanang masasabi sa mga hearing. Siya yung pinakasusi ng korupsyon sa DPWH kasi siya yung yung undersecretary nung panahon na yun. At na-cross niya ang dalawang administrasyon Nagsilbi pa ito sa panahon ni PBBM. Meron pa siyang mga transaksyon at lalo na sa panahon ni Digong, full-time siyang nandyan sa opisina. Kaya, tama ang sabi ni John Vic na mas mayaman pa ito kay Saldico. Napakayaman. May bahay din ito sa Forbes Park. Baka may basement din yan na 5 palapag, di ba? Katulad ni Saldico, 5 palapag yung basement, yung underground. Aanin mo ang 5 palapag, di ba? Isang palapag, okay na yun eh. Aanin mo pa ang 5 palapag. Dahil ba sa marami kang itatagong pera? Baka ganun din sa bahay ni Cabral eh. Ay dapat imbestigahan talaga yun. Kahit wala na yun, dahil sa pera ng bayan yan. At marami ang gagamitan yan kung maisuli yung pera na yan. Ay nako. Ang Pilipino talaga likas na maawain kapag namatay sabihin na ay kawawa naman. Pero pinagbayaran niya yun eh. Yun ang instant karma sa kanya. Kasi bilyon-bilyon eh. Lahat ng taxpayer sa Pilipinas ay parang kinuhaan niya ng pera sa bulsa. Napakalaking kasalanan yan. Kaya sa Amerika, firing squad ang mga ganito eh. Pinapiring squad eh. Yung mga magnanakaw sa gobyerno. Meron silang death penalty. Tayo wala. Kaya matapang tong mga magnanakaw sa atin, matatapang. Okay, tapusin na natin ang video courtesy ni Harry Roque. Yan po ang Yusek Cabral. Ako'y nagtanong na. Yan po ang Yusek Cabral. Ako'y nagtanong na. Yan ba ay umanaw dahil suicide, dahil aksidente, o dahil itinulak? Ang aking Ayan, so meron ngang meron gustong mga gusto na patahimikin yan. Kaya ang si Yusek conspiracy Cabral. theory nagsasabi na kung hindi asawa ni Cabral dahil may galit sa kanya yun, dahil meron siyang ibang karelasyon, ay baka yung mga gustong hindi mabulgar na pangalan ay gumagawa ng contact dito sa driver. Kasi sadyang dinadala sa matataas na lugar eh. Sadyang dinadala. Ang daming iniinom, may hallucination na yun kasi umiinom ng antidepressant. Di ba druga yan eh. Kapag antidepressant, may epekto sa brain yan. Merong hallucination. Ibang paningin niya ay mababa lang yung 30 meters na lalim ng babagsakan niya. Baka akala niya 2 meters lang yun, 2 meters. Kaya nilundag niya. Kasi umiinom na siya ng maraming gamot. Pati na yung antidepressant, which is malaki ang epekto sa hallucination. Kaya dalawa ang dalawang pwedeng nag-utos sa driver. Pwedeng yung mga politiko na sangkot sa pagnanakaw at pwede rin yung asawa niya mismo dahil overreactive. At hindi man lang nagalit sa gwardiya na bakit mo dinala doon sa mataas na bangin
Alam mo naman na maraming iniinom yan na mga antidepressant. Okay, so anong masasabi nyo dito mga kababayan? Paglaglag ni Harry Roque kay Pulong. Nako, hindi yata na nalaman to ni Pulong. Mamaya si BP Sara naman ang malaglag nito dahil sa kanyang mga vlogs eh. Pag-comment na lang sa ating comment section down below. At ako'y magsasabi ng belated Merry Christmas and Happy New Year. Siya nga pala, ngayon ay Year of the Horse. Sino ba sa inyo ang isinilang sa taon na ito na Year of the Horse? Napakaswerte nyo. At meron din akong vlog sa sa Art Lover Millennials tungkol sa masiswerteng zodiacs ngayong taong 2026 mga kababayan. Alright, so lastly ako magpapasalamat sa lahat ng aking mga followers from the Golden Boy channel down to the Art Lover and right here sa The Good News Daily TV and sa Surigao Sun, diba, sa Treasure Hunting channel natin. Ako'y magpapasalamat din at kung ako'y suswertehin sa year 2026, ako'y magpadala na ng sa Treasure Hunting ako'y magpapadala na sa inyo ng regalo. Monthly na yan kapag swertehin tayo sa ginto sa year 2026. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Love and peace, not war.